Hello, magandang umaga sa inyong lahat. At ito yung topic natin ngayong araw. Nag-purchase tayo ng JBD BMS na 150 amps 4S para sa ating 12 volts na battery pack dito sa ating solar setup. So ito yung unit at dito na-install ko na siya. However, uumpisahan natin to sa umpisa kung paano to ini-install. Ano yung mga tips sa pag-install nito at ano yung mga kailangan gawin para mapagana natin siya ng maayos sa ating mga battery pack. So recently may mga BMS tayo like yung Dali. So tinanggal muna natin siya dahil nagkakaroon ako ng konting issues sa mga yon at nagre-red yung power supply niya. So habang inaayos natin kung ano yung naging problema, I decided to purchase this JBD BMS. So this is the first time na gumamit ako nito dahil matagal tayo sa Dali. However, I found out na maganda pala ang BMS na ito. Napaka direct to the point, napaka elegant niya, and yung appearance niya ay halata na quality. At the end of this video, malalaman natin yung proper installation ng BMS na to, yung mga tips and also tricks kung paano siya mai-install ng maayos sa ating mga batteries. We will also include in the video kung paano ito kino-connect sa Bluetooth niya via downloadable app from JBD. And also, i-adjust din natin yung mga parameter settings niya, yung mga basic parameter setup ng BMS na to para magkaroon lang kayo ng guide and idea kung ano yung mga dapat na ayusin doon sa loob once na ma-install na natin siya. So let's have just a quick intro and see you until the end of this video. Okay? Okay, so first things first, na-order natin tong BMS natin sa Shopee, jabaydabms.ph. Yung link ng store ay ilalagay ko dito sa baba ng description box ng video na to para if ever na gusto nyong i-check, you can go directly to the store. This video is not sponsored, so we are not related to the store or in any way. So we are just making an honest review out of this BMS. Na order natin is 150 amps na BMS with Bluetooth, and yan, ito yung unit na nasa loob ng box. Buksan natin ng saglit. At one disadvantage of this BMS dahil wala siyang kasamang yung P negative at B negative or C negative. So bibili kayo ng separate. Ito lang ang loob niya, and yung sampling cable, yung natin, yung nuts na apat para dito sa sa apat na butas niya na tornilyo, and yung unit mismo. So this BMS is a Bluetooth BMS, built-in yung Bluetooth nito. So once na ma-connect na natin yan, makikita natin yung mga functions niya. We can also download the link by just scanning the QR code para dun sa application niya sa ating cellphones. Now para dun sa mga sa size up ng size nito, ito yung size niya. Yung length niya is 16 centimeters, exactly 16 centimeters yan. At yung lapad niya naman is 10.5, yan, 10.5 centimeters. So yan po ang niya, exact na sukat ng BMS na to. Maliit lang siya, medyo may kabigatan din. Yan yung heatsink niya sa likod. Also ito naman yung kasamang QR code na i-scan natin mamaya para sa pag-download ng application nito via Google or sa iOS. So dito meron siyang thermal sensor, yan, para sa ambient ng BMS na to, and also yung sa kabila naman ay yung temperature sensor niya. Okay, ito na tayo sa battery pack natin. Now ito naman yung gagamitin nating mga cable dito sa B negative at P negative. So ito yung mga dating cable natin dito sa toolshed.
So dito pwede kayong gumamit ng 7 AWG to 12 AWG na specification. Pwede natin gamitin yan. But dito sa atin yung 4 AWG. So kukuha tayo dito ng dalawa or isa maybe. So tingnan natin at ito yung gagamitin natin ng ilalagay natin dito sa ating BMS. So ganyan yan. So yung sa C negative ay yung natin, yung P negative dyan, at yung B negative ay dito sa ating B negative din nakalagay. So dalawang slot yan, ganyan. However, mas maganda nga sana dito kung dahil 150 amps lang naman to. Actually kayang-kaya na to ng isang cable. However, dalawa yung slot. So gamitin na rin lang siguro natin. Kasi dito mapapansin nyo dyan, separate yan. Itong slot na to ay nakaseparate dyan sa isa. So hindi sila magkadikitan. So I assume na kung 150 amps ito, each slot has 75 amps yung delegated sa kanilang current. So mas maganda sana kung meron tayong busbar dyan, ididikit natin yan dyan. Yan. Then bubutasan natin sa gitna para ito ilalagay natin ng ganyan. So para isang cable lang. However, it will take time dahil matatagalan pa tayo. So for the sake of making this video, siguro dalawa na lang ilagay natin dito, both sides, at doon din sa sa kabila niya. So okay, so by the way, isang tips lang sa inyo, pag nag-connect kayo nito, wag nyong ididikit dito sa plate niya. So dapat diyan lang 'yan, wag diyan sa plate dito sa sa gitna. So wag, hindi pwedeng magkadikitan diyan. Halimbawa ganyan, i-connect natin, then ididikit nyo na parang na ganyan, nakadikitan siya. So masisira yung BMS natin. So magkakaroon ng short circuit dahil may connection po yan. So be careful sa pagko-connect nyo ng BMS na to. So kung talagang dyan lang siya i-connect, dyan lang dapat siya. So anyway, this is a 150 amps. Malakas na rin to, but we are still hoping to have more amps in the future. So iniisip ko na magkaroon ng 300 amps nito or maybe 200 amps. So i-contact natin uli yung store kung meron silang available. And para matest din natin, mabigyan natin ng review kung ano naman ang performance nun. So ngayon, bago natin to i-connect ay itur ko lang kayo ng saglit dito sa battery natin. Kung makikita nyo dyan, meron na ako mga dating connection dito sa per cell ng ating batteries. So dito sa first positive niya or main positive niya, meron tayong connection dyan. And also yung second cell na positive side ay meron din tayong connection, yun, dyan. And this one also sa third cell ay meron din tayong connection. And yung pang-apat na cell, positive, and lastly yung negative. So dito sa side, ito yung connection natin, ito yung mga dulo ng mga connection ng per cell. So ito dito ay yung first positive, second positive, third positive, and lastly yung pinaka-negative ay nandun sa pinakadulo. So lahat yan connected sa per cell ng ating battery dyan. Now, itong mga balancer natin ay pinarallel ko lang yan, in-insert ko na lang yan dito sa ating mga connection sa baba para magkaroon rin siya ng connection. So dito naman, dito natin ilalagay yung sampling cable ng ating BMS. So ito, dyan, yung first positive natin, second positive, third positive, hanggang doon sa pinakadulo na negative side. Yan yung nakakonect doon sa ating main negative ng battery cells natin. So all in all, dapat ang connection niyan ay pasunod-sunod. So minarapat kung ganyan yung pagka-connection para hindi masyadong maraming yung parang pansit na mga connection. So as much as possible, tinatago natin. Ngayon dito, i-test natin yung mga connection na ito kung tama. So unang-una, i-test natin yung overall voltage ng battery. So dyan meron tayong 13.20. Yan yung overall voltage niya. Then yung synchronized na pag-check niyan is yung first cell 3.29, and then pasunod-sunod dapat 369, 12 or 13 yan. So dito meron tayong 369 and 13 volts. So tama yung sequence ng connection. I-check rin natin yung per cell niya, 3.29 volts. Yung second cell is
3.29 volts also, and yung third cell is 3.29, and the last cell is 3.29 volts. So balance naman yung mga battery natin, yung per cell niya. So ngayon dito tayo magko-connect ng ating sampling cable ng ating BMS. Napaka-importante na dapat ay i-check natin yan palagi pag nag-install tayo ng mga BMS. Kasi yan yung importanteng makita natin yung tamang connection para hindi magkamali. So yan yung sequence na isa na tips na dapat nating isaalang-alang palagi. So dapat meron tayong multimeter talaga para ma-check natin yung mga connections niya. So ngayon dito, kailangan muna nating unahin na itong sampling cable natin ay malagyan natin ng mga terminal lugs. Ito, para maganda yung contact niya sa ating battery, sa mga cells ng battery natin. Lalagyan natin ito ng terminal lugs dito sa dulo para i-connect. So yung pag-connect nito ay dapat ay pasunod-sunod din from positive side to negative side. So yan, ganyan yan. Dito natin yan ilalagay sa ibabaw, i-connect natin. Okay, so nalagyan na natin ng mga terminal lugs yung mga wires natin. Yan. So pasensya na kayo at di ko na napakita sa inyo yung kung paano ko nilagyan yan. Anyway, alam ko naman na kayang-kaya nyo yung gawin. So to minimize the time, kinakat na lang natin. So ganyan yung pakagawa ko ng paglagay ng mga terminal lugs. Yan yung ilalagay natin dun sa connection natin sa battery. So ito yung ginamit ko na crimper. Sorry, hindi yung crimper. Ito pala yung crimper natin. Yan. And ito naman ay pinipress lang yan dyan. And also ito naman yung wire cutter natin. So ganyan. Okay, so maayos na to. Pwede na nating i-connect sa battery natin. So una sa lahat ay wag muna nating i-insert sa BMS yung dulo, yung sampling cable natin. Wag muna nating ilalagay sa BMS. So ito muna ang unahin nating mga cable na to without inserting yung dulo dun sa slot ng BMS para safe po tayo. So yan, dito natin yan ilalagay sa portion ng BMS natin dito. Yan, dyan. Okay? So, dyan natin yan i-insert later kapag na-insert na natin lahat ng mga cables niya. Dito naman yung C negative, yan, yung itim, dyan natin siya i-connect. Papunta naman yan dun sa ating inverter or solar charge controller kung saan nyo gustong ilagay yung ating connection, either of the two. Now dito, ito yung connection ng solar charge controller natin. Papunta yan dito sa ating SRNE na 60 amps. Yan, sa ngayon ay nagcha-charge siya. Medyo mahina pa yung charging. So yan, mapapansin nyo may mga camera tayo dyan dahil madalas wala naman tayo dito sa toolshed, kaya at any given point in time kapag gusto kong tingnan yung mga specs and condition nila ay ina-access ko na lang yung CCTV. So yan, kanya-kanyang lang yan, para-paraan lang yan kumbaga. So nasa sa inyo na rin yan, hindi naman yan optional lang yan. Sa akin lang naman yan ng mga perspective. So ngayon, going back to this, yan. So i-connect na natin siya isa-isa. Ipapakita ko lang sa inyo ng saglit. So please bear with me. So tanggalin natin yung unahin natin yung negative side. So pasunod-sunod lang. So yan, wag nyong pagdidikitin yan dahil beware, nakakonect na tayo sa battery. Yung sa baba na yan ay may connection yan. So once magdikitan yan, tsaka dyan sa taas, may mag-spark dyan sigurado. So be careful dahil meron na yung connection. So kung kayo ang gagawa, mas maganda i-connect nyo muna dito sa terminal lugs bago kayo magko-connect sa battery. So yan, connect na natin yung negative. So maging maingat lang sa pagko-connect. Ito yung pangalawa. This is the first positive ng cell natin. Ilagay natin sunod sa negative side. Okay. Inay-inay lang at baka kasi nangyari na to sa akin. Nagkadikitan yan. So para na rin akong nakuryente. Kasi mabibigla ka kapag nagkaroon ng biglang spark yan. So anyway, to continue, nandito na tayo sa third wire, another white wire. So yan, pasunod-sunod lang
Ayan, connect naman natin siya dyan. Yung tamang higpit lang muna para matest lang natin. So, yan ang sunod-sunod. Then, after that, yung pang-apat na wires. And then, yung last ay yung positive side. Yung kulay, kulay red na wire. Yan. So, dito natin yan sa last. So, once na may connect na natin to, that's the time na pwede na nating i-plug yung dulo nito. But, bago yan, dapat tinitest din natin yan kung tama. So, yan yung connection. So, remember, always test. Wala namang mawawala kung palagi tayong magpasiguro. Yung dulo nito, i-test natin by using a multimeter kung tama yung pasunod-sunod. So, mas maganda kasi yung pasiguro. I-test natin, kuha tayo ng multimeter para ma-check natin kung tama. Ang dulo nitong sampling cable natin, yung puti, may mga maliit na butas yan. So, i-insert lang natin yung test probe ng ating multimeter. Maliit lang yan. Mas maganda kung maliit din yung probe nyo para makapasok at magkaroon ng contact sa loob. So, yung first negative na slot ay check natin, then yung positive dun sa dulo para makuha natin yung overall voltage ng ating battery. So, dito meron tayong 13.06 volts. Yung pasunod-sunod naman, yung single 3.26, 3, 6.53, dapat 9 yung sunod, 9 point something, 9.80, and lastly is 13 dapat, 13.07. Okay, so dito isabay na rin natin na i-check yung percell ng mga battery natin. Check na rin natin kung may pagbabago o kung wala, kung para-parehas. So yan, 3.26, para-parehas naman sila yung percell ng battery pack. So malinaw na maayos yung connection natin, walang duda. So yun lang muna ang ang pinakamagandang pagte-test ng mga cable bago natin i-insert sa ating mga BMS para sigurado. Now dito makikita natin na meron tayo diyang connection sa negative side. Meron tayong gumawa akong connection diyan na extension na parang bus bar diyan. And dito tayo nag-connect ng mga connection sa negative side. So, dito tayo maglalagay ng B negative, itong kulay blue. So, nilagay ko na. So, sa negative side ng battery yan. So, dyan natin yan i-connect sa BMS na yan. Dito sa side ng B negative. Okay, so ito yung gagamitin nating pang higpit dyan. Higpitan muna natin yung B negative natin dito sa side bago natin i-connect dito sa BMS sa B negative portion. So after that, yan, dyan ganyan maglalagay tayo ng nut. So tabi muna natin tong ating mga equalizer. Okay, so dito maglalagay tayo ng nut dyan. Okay. Okay, so nailagay na natin yung negative side ng battery papunta sa ating BMS. So ito namang P negative ay dito naman to sa kabila, sa C negative dito sa ating JBD BMS. So yan, connect natin. Medyo i-forward lang natin yung video para hindi masyadong kumain ng maraming oras. So kung nandito pa kayo at nanonood pa rin kayo, please like, share also, and subscribe sa channel natin para ma-notify kayo sa mga darating na content natin dito sa ating channel. Now dito, i-shutdown muna natin yung panel breaker natin. Going to SCC, i-off muna natin para pasiguro dahil magko-connect na tayo sa BMS. Yan, shutdown din natin yung SCC. So naka-off na yung SRNE natin na 60 amps. So dito, magko-connect tayo sa breaker. Tanggalin lang natin yung connection niya kasi nakarekta yan. So tanggalin natin para dumaan siya sa BMS. Ay dyan natin yan i-connect sa side. So dito,
Yan, dyan. Okay? So, galing yan sa charge controller, papunta dito. Dadaan sa cable ng ano natin, P negative, going to BMS. So, yan. I-ano lang natin, inat natin dito, higpitan natin ng maigi para walang loose. Kasi pag loose yan, iinit yan at magkakaroon ng problema yung connection natin. Kakaroon ng voltage drop dahil loose yung connection. So, dapat mahigpit. Okay, so yan. Ayos na. I-connect na natin. At the moment of truth, i-connect na natin yung sampling cable dito sa connector niya sa BMS. Sa parting ibaba. So pag inon natin yan, dapat mag-power on yung ating solar charge controller pag tinaas natin yung breaker. So ngayon, dito natin yan i-connect sa BC4 at sa BCO ng ating BMS. So sana ay wala namang mag-spark para maging maayos yung ano natin, connection. So, i-connect na natin. Okay. Yun. Connected na siya. Okay, wala namang umiinit so far. At may nakikita akong nagbi-blink na kulay blue. So, I believe yan yung Bluetooth, function niya. Yung kulay blue kung nakikita nyo. Nagbi-blink. So, later on, ay i-discover natin at papakita ko sa inyo kung paano tayo makakapasok dyan. So, i-on na muna natin yung charge controller. Yan, gumana na siya. Connecting. And nag-power on na yung SCC natin. So, 0 dahil nakababa pa yung panel breaker. So, itaas natin yung breaker ng solar panel para makita natin kung may pumasok na power and current. So, yun. Successful. So, 21.6 amps ang pinapasok sa ating BMS going to our battery. So, okay. Successful siya. Now, the only question is paano natin papasukin yung parameters nito para ma-adjust natin in accordance sa mga specs na gusto nating gawin. So, i-check din natin to verify and kung match yung pumapasok. So, 21.8 amps yung nakikita natin dyan from solar panel. So, dito tingnan natin kung ilan din yung pumapasok sa kanya. So, from charge controller, 21.7 amps. Okay, so very accurate yung amps na pumapasok at binabasa ng ating multimeter. Very accurate dito sa ating solar charge controller. Okay, so dito naman sa sa kabila, sa malapit sa sa battery. Yan, ito. Test din natin dito kung ilan naman yung pumapasok dito. So ngayon is 24, 22. Gumalaw na kasi syempre ngayon ay almost 4 PM na. So bumababa na yung charging natin. 21.6. So dito 23, 25. Tumataas din doon sa taas. So parehas lang yan. Gumagalaw kasi yan, hindi naman yan fix. Okay, so successful yung connection natin, maayos. At ang sunod nito ay yung pag-connect pag natin sa Bluetooth app niya. Ituturo ko sa inyo kung paano yan ini-install, paano ito i-connect sa mga cellphones nyo. Now, punta tayo sa pag-install ng application ng BMS na to sa ating mga cellphones. Okay? Now, dito sa cellphones nyo, hanapin nyo lang yung QR code reader. Usually nasa taas yan. Then yan yung gagamitin natin pang scan dito sa ating QR code na kasabay dito sa BMS. So yan, pag nakakuha nyo, papasok tayo dyan. Yan yung
makikita nyo dyan. So click nyo Google Play Store. Then yan yung icon niya, JBD BMS. So click nyo yung install. Then saglit lang yan at mag-i-install yung application. Now after installing the application, ito yung lalabas na prompt sa window ng inyong mga cellphones. So dyan gagawa kayo ng account nyo, yan password at yung code ay ilalagay nyo para makapasok kayo sa parameter settings ng BMS na to. Otherwise, kung maglalagin lang kayo as guest, ay mabubview nyo lang yung application sa sa yung basic information na makikita natin sa BMS, yung voltage ng battery, yung amps na pumapasok sa kanya, and other information. Pero kung hindi kayo gagawa ng account, hindi kayo makakapasok sa parameter settings ng BMS na to. So it is a must na gumawa kayo ng account na mailalagin nyo dyan para makapasok kayo sa settings nya. So dito gumawa ako ng account, yung password. So dito sa account, ilagay nyo lang yung email address nyo na na-access nyo yung inbox. Kasi doon sila magpapadala ng mga OTP or yung code na para ma-access. So then, lagay kayo ng password na hindi nyo makakalimutan para once na pumasok kayo ulit ay makakalagin kayo. Then, you need to register. So after registering to the application, ay ito na yung papasok sa window. Yan. So dito, kompleto na yung details na nakikita natin. Nandiyan na lahat yung voltage, yung current, yung power. And dito meron na rin tayong cell voltage. Yan sa baba. So makikita na natin dyan yung activity ng per cell ng ating mga batteries or battery. So dito sa part na ito, makakapasok na tayo sa parameter settings ng BMS na to. So click natin yung parameter setup. So dito sa first window nya, yan, nag-screenshot lang ako para meron tayong copy. So dito sa quick view, ito yung mga makikita natin dyan, yung charge MOS, discharge MOS, yung nominal capacity, 150 Ah pa ang nakalagay dyan, and yung ibang information. And also dito sa voltage, yan yung mga laman. So ito yung mga babaguhin natin sa mga susunod na araw. At ilalagay natin yung mga parameters na akma sa ating mga batteries. So kung lithium battery kayo, so 14.6 yung full charge dyan, at 10 volts naman yung pinaka low bat nya. So depende na sa inyo, sa perspective nyo, dahil personal nyo yan, choice kung ano yung gusto nyong ilagay na setup dito. However, sa akin, meron din akong sariling mga preferred na setup na gusto kong ilagay dyan. So ngayon, at humahaba na kasi yung video natin, ang gagawin na lang natin muna, magagawa na lang tayo ng separate video exclusively para lang sa parameter settings ng BMS na to na JBD BMS. So doon i-discuss natin isa-isa itong mga setup dito, kung ano yung mga binago natin at ano yung mga dapat nating i-activate or i-deactivate. So subscribe na lang po kayo dyan para notify kayo once na lumabas na yung video natin regarding dito. Para may option din kayo at mai-compare nyo din sa setup nyo yung mga parameters natin na ilalagay natin dito sa ating settings. So dito kasi ang makikita natin dyan yung mga factory setup na mga dati nang nakalagay. So dapat talaga nating baguhin yan dahil siyempre depende naman yan sa battery na paggagamitan natin. So importante na makapasok tayo sa parameter settings nya. Check din natin yung mga temperature nya kung normal naman, kung wala namang unusual na heating issues. So far okay naman yung mga nya, joint connections, and yung board ay wala namang masyadong unusual na umiinit. So naayos na natin yung connection nya, na finalize na natin. So dito ay performing at its best na yung BMS natin. So ito yung mga connection natin dyan. So kung gagayahin nyo ito, maging maingat lang kayo para iwas aberya. So overall maganda yung JBD BMS
Although we are still in the process of testing this item and pino-observe pa natin, pero sa tingin ko maganda at reliable ito. So hopefully makapag-review ulit tayo ng much higher amps ng BMS na to. So hanggang dito na lang muna ang video natin at see you again sa next video natin sa parameter setup ng BMS na to. So once again guys, thank you very much. And take care always. God bless. Bye.